Maraming salamat, Commissioner Al Anwar Anzar. Salamat po sa inyong napakahaba at komprehensibong pagpakilala po sa akin. Ako'y nagagalak na makasama kayo ngayong umagang ito, lalo na si Chairman Jun De Leon, nakasama ko sa napakaraming proyekto para lalong itulak at ang kultura sa ating bansa at lalo na ngayon sa araw na ito ng Dayaw. Ako rin po ay nagbibigay pugay sa ama ng Angeles City at si Mayor Ed Pamintuan na siyang tumutulak din at nagbibigay ng prioridad sa kultura. Lahat po ng mga taga-NCCA ng ating mga commissioners and subcommissioners, ako po ay bumabati sa inyong lahat. At siyempre po, ang star ng araw na ito, tayo po ay natutuwa at nakasama natin sa isang entabladong ito ang mga Gamaba Awardee. Nakikita ko ang kanilang mga litrato, nababasa ko ang kanilang mga katutubong gawain at nababasa ko ang mga award na binigay sa kanila sa mga nakaraang taon. Pero na sila ay sama-sama. Ngayon araw ito sa entabladong ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa akin. Kaya babati po kay Mr. Alonso sa Kalag ng Kalinga, the Master of Dance and Music. Babati rin po kay Federico Caballero ng Iloilo, isang dakilang epic chanter, at kay Eduardo Mutok ng Pampanga sa kanyang metalsmith na kilala, at si Magdalena Gamayo ng Ilocos Norte ang pinili ang ating Abel Weaver na kilalang kilala, at si Teofilo Garcia ng Abra ang gumagawa ng kanyang very unique na sombrero o yung kanyang hat. At syempre po tayo ay nagagala. Nakasama natin ngayong araw ito ang lahat ng mga representante ng ating mga katutubo. Hindi ko na kayang banggitin isa-isa dahil kayo po ay lumabas mula po sa likod ng stage, mula sa norte hanggang sa Mindanao, ay ako'y manghang-mangha sa inyong kagalingan, sa inyong kagandahan, sa inyong kultura. Binanggit din po ni Commissioner ang mga ginagawa ko sa aking tungkulin para pa lalo pong i-preserve at conserve ang kultura ng ating mga katutubo. Tama po siya. Unang-una po, yung ating Tropical Fabrics Law na higit pa po 10 taon na ay batas para po ang ating mga weaving communities sa inyong mga lugar ay mabigyan ng suporta. Because this law, the Tropical Fabrics Law, mandates the promotion and the use of tropical fabrics or indigenous fabrics. Kung yung mga naghahabi man sa Abra, o yung mga naghahabi man at nag-beadwork sa Lake Cebu, o yung mga gumagawa man lang ng bark na tela ng mga mangyan, o hanggang sa mga ibatan ng Batanes, o yung mga Panay Bukidnon, o sa iba't ibang lugar sa ating napakaganda at napakayamang bayan, ay yun po ang tinutulungan ng Tropical Fabrics Law. At ang ahensya ng gobyerno na dapat pong nagpapatupad nito ay ang PhilFIDA. Yan po ang sa ilalim ng Department of Agriculture na dapat tumutulong po dito. Maliban dyan, ang isa pang ahensya ng gobyerno na dapat tumutulong din sa textiles ay yung PTRI, Philippine Textile Research Institute, sa ilalim po ng DOST. Pero syempre, ang main council or agency o komisyon ng pamahalaan na siyang nagpapatupad ng preservation ng katutubong kultura ay ang National Commission on Culture and Arts. At ako'y nagagalak na ito'y pinamumunuan ni Chairman Jun De Leon na napakaganda po ng aming working relationship, kaya po lalong gumaganda at dumadami ang mga proyekto para sa kultura. Kayo pong mga tutubo ay napakayaman. Napakayaman sa kultura, napakayaman sa katutubong kaalaman, napakayaman sa inyong kinagisnan, napakayaman sa inyong indigenous knowledge systems. Yung ginawa ko pong proyekto sa Cordillera, kasama po ng 6 na state universities and colleges,
Ito po ay documentation ng indigenous knowledge ng ating mga katutubo sa buong Cordillera, sa agrikultura man at sa environment. Ito po ay gusto ko sanang gawin sa lahat ng rehiyon sa ating bansa para hindi lamang Cordillera, kundi rin lahat ng rehiyon ay magkakaroon ng documentation ng indigenous knowledge hindi lamang sa environment at sa agrikultura, kundi na rin sa mga ritual at sa culture at sa mga artistic traditions. Alam ko na ito'y ginagawa na rin ng NCCA, pero maganda na kompleto ang buong 18 regions ay magkaroon ng collaboration with the state universities and colleges. Maliban po dyan, yung ating Hibla Textile Gallery, ang kauna-unahan at kaisa-isang permanent textile gallery sa buong Pilipinas. Kayo po, ang mga katutubo, ang starring doon. Sana po may pagkakataon at hihimukin ko si Chair June na lahat po na nag-perform dito ay tayo na ang mag-provide sana ng bus, ng pagkain, ng allowance para madala ang ating mga katutubo na hindi pa nakakarating sa National Museum para makita po nyo yung ating pinaghirapan sa nakaraang 5 taon na merong Hibla Textile Gallery. Yun po ang mga koleksyon ng National Museum at ng iba't ibang mga LGUs. Kasama na rin po ang aking koleksyon na nagpapakita ng inyong kagalingan. At maliban po sa tayo'y nagtayo ng Hibla Textile Gallery sa National Museum sa Maynila, ay magtatayo rin po tayo sa Iloilo, sa Ilocos, at sa Zamboanga para Luzon, Visayas, Mindanao at sa NCR ay meron. At bakit hindi naman sa iba't ibang lugar? Baka pwede rin dito sa Angeles, Pampanga, kung si Mayor ay magbibigay ng isang lugar, pwede tayo magtayo ng Hibla Textile Gallery. Kaya napakarami tayong mga balak at napakarami na rin na nagawa po natin. Maliban po dyan, ay dahil nga ang Dayaw ay taon-taon nating sineselebrate sa gawa ng NCCA, minungkahi ko kay Chair June, bakit hindi natin ipalabas na rin sa telebisyon para hindi lang 1,000 o 2,000 o ilang libo, dahil hindi naman lahat ay makakapunta sa mga Dayaw Festival. Kaya nangyari na nga na ngayong gabi, alas 6 ng gabi sa AMC ay merong Dayaw sa telebisyon. At ito po ay pangatlong episode lamang, pero hanggang sa susunod na taon ay patuloy ang ating pag-document sa telebisyon, sa video, at patuloy natin ipapakita ang kagalingan ng ating mga indigenous people at mga cultural communities. Kaya marami pa po ang ating gustong gawin. Maliban po dyan ang pagtutulong sa mga schools of living tradition ng ating mga katutubo. Dapat po i-preserve, i-conserve, at huwag makalimutan. At dapat malaman ng ating mga kababayan, pag-aralan ng ating mga estudyante sa DepEd elementary at high schools, kailangan pag-aralan sa ating mga state universities and colleges, kailangan lahat ng LGUs alamin nila ang mga katutubong grupo na nasa kanilang mga municipality or mga syudad. Kailangan lahat ng mga gobernador ay alam nila ang mapping ng kanilang mga katutubo na nandun. At hindi sapat na malaman. Kailangan ang inyong habitat, ang inyong domain, ang inyong lugar, ang inyong environment ay malaman din. At malaman ang kayamanan ng inyong environment. Ano ba ang likas yaman na nakapaligid sa inyo? Ano ang mga ilog at lawa? Ano ang mga bundok at mga forest? Ano ang yaman ng mineral resources? Ano ang yaman ng kaalaman? Ano ang mga yaman ng inyong arkitektura at yaman ng inyong sayaw at kanta at lengguwahe at salita at pag-uukit at pagsusulat at paggagawa ng lahat ng bagay? Hinihimo ko po ang lahat ng 1,632 mayors of towns and cities, all the 80 governors of our province, and all the 18 regions of our country. We should know the life and culture of our indigenous peoples. Dahil kayo po ang original, ang unang-unang Pilipino.
bago dumating ang lahat ng mga dayuhan. Siguro ako po ay halo na dahil ang lolo ko ay galing sa Espanya. Pero ang mama ko ay galing Antique, Kinaraya. Kaya siguro, hindi ko rin alam, baka ang aking ninuno ay Panay Bukidnon or Iraynon Bukidnon o Kinaraya ba is a language or an indigenous group? I am not certain. But what I'm saying is that kayo na mga agta, kayong mga Subanon, mga Tiboli, mga Teduray, lahat, hindi ko mabanggit ang mga Tausug, ang mga Yakan, kayo ang mga original na Pilipino. Huwag natin makakalimutan yan. Dapat ang media, i-cover kayo gaya ng pag-cover nila ng lahat ng mga contemporary o ng mga artista o ng mga dayuhan na dumarating sa mga konsyerto. Dahil pag makalimutan natin ang kultura ng ating katutubo, pag mawala sa ating kaalaman ang kagalingan sa paghahabi or sa pagkanta o sa pag-uukit o anuman arts and crafts ng aking katutubo, pag mawala ang mga languages ng ating mga katutubo or pag mawala na ang environment in which they thrive, mawawala ang ating pagka-Pilipino. Kaya ganoon na po kaigting ang aking pagtutulak at pagpapromote ng kultura ng ating katutubo dahil kayo po ang siyang nagsimula sa ating lupa. At kung mawala sa ating kaalaman ang inyong kultura, parang nawala na rin ang ating pagka-Pilipino. Kaya sa pagkakataong ito, sa launch ng ating Dayaw na festival sa 3 araw na ito, kami po ay nagbibigay pugay sa inyong lahat at nagpapasalamat na lalo niyong ginawang makulay, makasaysayan at mayaman ang kulturang Pilipino. Dayaw, our knowledge, our pride. Thank you to our indigenous peoples of the Philippines.